Ako si Mario, 14 na taong gulang, at kasama ko ang aking matalik na kaibigan na si Lisa sa isang paglalakbay na hindi namin inaasahan. Ang araw na iyon ay nagsimula tulad ng dati. Maaliwalas, puno ng tawanan at kulitan habang patungo kami sa aming paboritong tambayan, ang lumang plaza sa kanto ng aming baryo. Sa gitna ng aming kwentuhan, bigla akong napansin ng isang kakaibang tunog, isang mahinang ungol tila nagmumula sa likod ng mga puno. Napatingin ako kay Liza at pareho kaming nag-usisa. Ang tunog ay tila bumabalot sa amin. May kakaibang hatid na lungkot at pagnanasa ng atensyon. Sa aming paglapit, unti-unti naming nakita ang isang pusang ligaw. Marumi ang balahibo nito, payat, at ang mga mata ay tila puno ng takot. Ngunit higit sa lahat, may kung anong misteryo ang bumabalot sa kanyang presensya. Isang uri ng pagnanasa na mahirap ipaliwanag. Mario, ano kaya ang nangyari sa kanya? Tanong ni Lisa habang maingat na lumalapit sa pusa. Ang tinig niya ay puno ng pag-aalala at sa kanyang mga mata ay nakita ko ang kislap ng determinasyon na alamin ang kwento sa likod ng pusang ito. Lumapit ako at sa aking pagtingin sa pusa, naisip kung paano nga ba ito napadpad dito. Marahil ay iniwan, marahil ay naligaw. Ngunit sa bawat hakbang na papalapit, nararamdaman ko ang bigat ng responsibilidad na alagaan ito. Hindi natin siya pwedeng iwan, Liza, sabi ko, na puno ng pag-aalala. Kailangan nating malaman kung ano ang nangyari sa kanya. Nagtungo kami sa aming bahay, bitbit ang pusang ligaw na tila nagtiwala na sa amin. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang tumitinding tensyon. Ano ang gagawin namin sakaling ang pusa ay may sakit? Ano ang sasabihin ng aming mga magulang? Pagdating sa bahay, agad naming pinakain ang pusa. Sa bawat subo ng pagkain, nakita namin ang kanyang unti-unting pagbabago. Ang takot sa kanyang mata ay napapalitan ng pag-asa. Ngunit sa likod ng pag-asang iyon, may kung anong misteryo pa ring bumabalot sa kanya. Mario, parang may kakaiba sa kanya. Ani Lisa habang nagmamasid sa pusa na ngayon ay tila mas kalmado na. Parang may kwento siyang gustong sabihin. Ako rin ay nakaramdam ng kakaibang pakiramdam. Ang pusa ay tila nagdadala ng lihim, isang kwento ng sakit o pagkaligaw na hindi pa namin lubos na nauunawaan. Nagpatuloy ang aming araw, ngunit ang pusang ligaw ay tila naging sentro ng aming mundo. Sa kanyang presensya, naramdaman ko ang responsibilidad na hindi ko pa naranasan. Ang pag-aalaga sa kanya ay naghatid ng aral, ang pagmamalasakit sa kapwa, hayop man o tao, ay isang bagay na hindi dapat ipagkait. Subalit, sa kabila ng aming bagong tungkulin, isang hindi inaasahang pangyayari ang bumalot sa amin. Sa kalagitnaan ng gabi, isang malakas na kalabog ang gumising sa amin na nagdala ng kakaibang kaba. Ang aming pusang ligaw na kanina lamang ay tahimik, ngayon ay tila nagdadala ng mas malalim na misteryo. Ano nga ba ang lihim na dala ng pusang ligaw na ito? Ano ang hatid ng kanyang pagdating sa aming buhay? Sa bawat tanong, isang sagot ang tila nagkukubli sa dilim, naghihintay ng tamang pagkakataon upang magpakita. Nang magising ako kinabukasan, ang unang pumasok sa isip ko ay si Luna, ang pusang ligaw na nakita namin sa likod ng paaralan. Hindi ko maipaliwanag pero may kakaibang saya at pananabik akong naramdaman. Parang may bagong yugto sa buhay ko na nagsisimula. Pagdating ko sa paaralan, agad kong hinanap si Marco. Nakita ko siya sa ilalim ng malaking puno sa likod ng quadrangle. Tila ba may malalim na iniisip. Marco! Tawag ko. Agad siyang lumingon at ngumiti. Kumusta? Iniisip mo rin ba si Luna? Tanong ko. Oo, hindi ko nga siya maalis sa isip, sagot ni Marco. Siguro dapat natin siyang alagaan. Ano sa tingin mo? Hindi ko agad nasagot si Marco. Sa totoo lang, hindi ko pa alam kung paano mag-aalaga ng pusa. Pero ang ideya na makapagbigay ng tahanan at pagmamahal sa isang nilalang na tila iniwan ng sariling mundo
ay hindi maalis sa isip ko. Sige, sabi ko sa wakas, gawin natin ito. Nang matapos ang klase, sabay kaming pumunta sa likod ng paaralan. Naroon pa rin si Luna, nakaupo sa ilalim ng lilim ng isang puno. Lumapit kami sa kanya at pabulong kong sinabi, Luna, kami ang magiging bagong kaibigan mo. Ikinuwento ni Marco sa akin na nag-research siya kagabi kung paano mag-aalaga ng pusa. Nagdali siya ng maliit na bag na may lamang pagkain para sa pusa, isang bowl para sa tubig, at isang maliit na kumot na maaaring gawing higaan ni Luna. Nang ilagay namin sa harap ni Luna ang pagkain, agad siyang lumapit at sinimulang kumain. Para kaming dalawang batang nakakita ng mahika sa mundo, habang pinagmamasdan siyang kumain. Tila ba unti-unting nawala ang takot sa kanyang mga mata at napalitan ng tiwala. Habang nanonood kami kay Luna, nagsimulang magkuwento si Marco. Alam mo, noong bata pa ako, may alaga akong pusa. Si Mia, isa siyang mahalagang bahagi ng pamilya namin. Pero isang araw, nawala siya. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung nasaan na siya. Naramdaman ko ang lungkot sa boses ni Marco, kaya hinawakan ko ang kanyang balikat. Sigurado ako na masaya si Mia kung nasaan man siya, sabi ko. At ngayon, may bagong pusa tayong aalagaan, si Luna. Ngumiti si Marco at tumango. Oo nga, sabi niya, siguro ito na ang second chance ko para mag-alaga ng pusa. Nagdesisyon kami na dalhin si Luna sa bahay ko dahil mas malapit ito sa paaralan. Habang naglalakad kami pa uwi, ramdam ko ang excitement sa aming dalawa. Tila ba nag-uumpisa ang isang bagong paglalakbay na hindi namin inaasahan. Pagdating sa bahay, agad naming inayos ang isang sulok sa veranda para kay Luna. Naglagay kami ng maliit na higaan, pagkain at tubig. Agad namang nakipaglaro si Luna sa amin, tila ba sanay na sa bagong paligid. Sa mga sumunod na araw, naging bahagi na ng buhay namin si Luna. Tuwing umaga, sabay kaming naglalakad ni Marco papunta sa paaralan at tuwing hapon, sabay kaming umuuwi para makipaglaro kay Luna. Unti-unti naming natutunan ang mga bagay-bagay tungkol sa pag-aalaga ng pusa, mula sa tamang pagkain hanggang sa pagkilala sa kanyang mga ugali. Isang araw, habang nakaupo kami sa veranda at pinagmamasdan si Luna, biglang nagtanong si Marco. Ano kaya ang pakiramdam ni Luna noong una siyang napunta rito? Hindi ko alam ang sagot, pero naisip ko ang lungkot at takot na maaaring naramdaman ni Luna noong una. Siguro takot siya, sagot ko. Pero ngayon, alam niyang may mga nagmamahal sa kanya. Tumango si Marco. Tama ka, sabi niya, minsan kailangan lang natin ng kaunting tiwala para makaramdam ng pagmamahal. Ngunit isang hapon, habang naglalakad kami pa uwi, biglang may sumalubong sa amin na isang matandang babae. Excuse me, sabi niya, kayo ba ang nag-aalaga sa pusang iyon? Nagkatinginan kami ni Marco at sabay na tumango. Opo, siya si Luna, sagot ni Marco. Ngumiti ang matandang babae. Alam niyo ba na matagal ko nang hinahanap ang pusang iyon? Siya si Mia, ang nawawala kong alaga. Nagulat kami sa narinig. Hindi namin alam ang sasabihin. Paano kung siya nga si Mia? Ano ang gagawin namin? Sa isang iglap, ang simpleng pag-aalaga namin kay Luna ay naging mas komplikado at puno ng tanong. Pwede ba akong makipag-usap sa inyo tungkol sa pusa? Tanong ng babae. Sa puntong iyon, alam naming ito ang simula ng isang bagong yugto sa aming paglalakbay, isang yugto na puno ng pagsubok at desisyon. At sa loob ng aming puso, alam namin na kahit ano pa ang mangyari, ang pagmamahal at malasakit na natutunan namin ay magiging gabay sa aming susunod na hakbang. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting nasanay si Mila sa pag-aalaga kay pusang ligaw. Ako, si Nardo, ay kasama niyang umaalalay sa bawat hakbang. Matapos ang klase, diretso kami sa isang maliit na bakuran sa likod ng bahay nila Mila, kung saan namin tinayo ang munting tahanan para sa pusa. Doon, sa ilalim ng lilim ng isang malaking puno ng mangga,
ay masisilayan ang isang maliit na kulungan na gawa sa kahoy at lumang kumot. Para sa iba, maaaring simpleng istruktura lamang ito, ngunit para sa amin, ito'y isang simbolo ng aming pagmamalasakit at pangarap para sa isang mas maganda at ligtas na buhay para kay Pusang Ligaw. Isang hapon, habang kami abala sa pag-aayos ng kulungan, napansin kong tila may kakaiba kay Mila. Tahimik siya at tila malalim ang iniisip. Sa aming pagkakaibigan, bihira siyang maging ganito kaya't nagdesisyon akong magtanong. Mila, may problema ba? Tanong ko habang pinupunasan ng pawis sa aking noo. Nagangat siya ng tingin at nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga. Nardo, naisip ko lang, paano kung hindi natin kayang alagaan si Pusang Ligaw habang buhay? Paano kung may mangyaring masama sa kanya? Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala, na tila ba nakakakita siya ng mga bagay na hindi ko nakikita. Ngumiti ako at tinapik siya sa balikat. Hindi natin kailangang alamin ang lahat ng sagot ngayon. Basta't ginagawa natin ang makakaya natin, sapat na iyon. Lagi tayong nandito para kay Pusang Ligaw. Nang gabing iyon, habang nakaupo sa harap ng aming bahay, napaisip ako sa sinabi ni Mila. Totoo nga naman, ang pag-aalaga ng isang nilalang ay hindi biro. Ngunit, sa kabila ng lahat, ang mahalaga ay ang malasakit at pagmamahal na ibinibigay namin sa kanya. Hindi namin alam kung hanggang kailan namin siya makakasama, ngunit sa tuwing nakikita namin siyang masaya at malusog, sapat na iyon upang punan ang aming mga puso ng kasiyahan. Kinabukasan, isang di inaasahang pangyayari ang naganap. Pagdating namin sa bakuran, nakita naming bukas ang pinto ng kulungan at wala si Pusang Ligaw. Agad kaming kinabahan at naghanap sa paligid. Tinawag namin siya, ngunit walang sagot. Ang kaba ay unti-unting bumalot sa amin at ang aming mga isipan ay puno ng mga tanong. Mila, saan kaya siya nagpunta? Tanong ko habang patuloy na lumilingon sa paligid. Hindi ko alam, Nardo, pero kailangan natin siyang mahanap. Sagot ni Mila na nagmamadaling naglakad palayo sa bakuran. Habang naglalakad kami sa kalsada, tinatawag ang pangalan ni Pusang Ligaw. Bigla akong nakaramdam ng kakaibang takot. Paano kung hindi na namin siya makita? Paano kung may nangyaring hindi maganda sa kanya? Ang mga tanong na ito ay patuloy na bumabagabag sa akin. Ilang oras kaming naghahanap, ngunit hindi pa rin namin siya makita. Hapong-hapon na kami at halos mawalan na ng pag-asa nang biglang may narinig kaming munting tunog mula sa likod ng isang lumang gusali. Agad kaming nagpunta doon at sa aming pagdating, nakita namin si Pusang Ligaw na nakaupo sa tabi ng isang matandang babae na nakaupo sa isang kahoy na upuan. Nang makita kami ni Pusang Ligaw, agad siyang tumakbo palapit sa amin. Yumakap siya sa aming mga binti na tila ba sinasabi niyang, "Huwag kayong mag-alala, nandito lang ako." Lumapit ang matandang babae at ngumiti sa amin. Kayo pala ang nag-aalaga sa pusang ito, sabi niya habang hinahaplos ang ulo ni Pusang Ligaw. Napakapalaboy nito, pero mukhang masaya siya sa inyo. Napangiti kami ni Mila at nagpasalamat sa matanda. Ngunit bago kami umalis, nagtanong siya ng isang bagay na bumago sa aming pananaw. Ano ang plano niyo para sa kanya sa hinaharap? Napatigil kami at nagkatinginan ni Mila. Wala kaming maisagot at doon sa harap ng matanda at ng aming mahal na pusa, napagtanto namin na ang aming paglalakbay ay hindi pa pala tapos. Kailangan naming pag-isipan ang kinabukasan ni Pusang Ligaw, hindi lamang ang kasalukuyan. Habang naglalakad pa uwi, dala ang aming pusang ligtas at payapa. Nagsimula na kaming mag-usap tungkol sa mga posibleng hakbang na maaari naming gawin, isang paglalakbay na puno ng pag-asa at mga bagong tanong na kailangan naming harapin. Ngunit sa kabila ng lahat, isang bagay ang malinaw. Hindi namin iiwan si Pusang Ligaw.
Siya ay bahagi ng aming buhay at ang aming pagmamalasakit ay hindi magwawagi sa hirap o pag-aalinlangan. Ngunit sa likod ng aming isipan, naiwan ang tanong ng matanda na tila ba isang anino na patuloy na sumusunod sa amin. Ano nga ba ang tunay naming plano para sa kanya? Ang kasagutan dito ay tila isang pinto na hindi pa namin nabubuksan at sa likod nito, naghihintay ang isang bahagi ng aming kwento na hindi pa namin natutuklasan. Sa mga nakalipas na linggo, unti-unting naging bahagi ng aming buhay ang pusang ligaw na pinangalanan naming Bituin. Si Bituin ay hindi na lamang basta isang pusang ligaw. Siya ay naging kaibigan, tila ba isang kapatid na rin sa amin ni Lila. Sa tuwing tinatawag namin siya, lumalapit siya sa amin na may kislap sa mga mata. Ang dati mistulang, malamig na pusa ay naging mapaglaro at malambing. Isang patunay na ang pag-aalaga at pagmamahal ay may kakayahang baguhin ang kahit na anong nilalang. Isang umaga, maagang nagising si Lila. Nais niyang sorpresahin si Bituin ng bagong laruan na binili niya mula sa tindahan ng alagang hayop. Ako naman ay abala sa pag-aayos ng maliit na bahagi ng hardin kung saan madalas magpahinga si Bituin. Naglagay ako ng bagong unan at ilang laruan upang mas maging komportable ang kanyang pahingahan. Nang dumating si Lila, agad niyang ipinakita kay Bituin ang laruan, isang maliit na bola na may kampanilya sa loob. Tuwa't galak ang pusa habang kanyang tinutulak-tulak ang bola gamit ang kanyang munting palad. Tawanan kami ni Lila habang pinapanood ang mga kalokohan ni Bituin. Tila ba walang kapantay na ligaya ang dulot ng simpleng mga sandali. Ngunit sa kabila ng kasiyahan, may naramdaman akong munting kaba. Isang pakiramdam na hindi ko mawari na tila may paparating na hindi inaasahang pangyayari. Hindi ko ito sinambit kay Lila. Ayaw kong sirain ang kasiyahan ng aming umaga. Habang kami nag-uusap, biglang kumaripas si Bituin patungo sa likod bahay na tila ba may nakita siyang kakaiba. Sumunod kami ni Lila, puno ng pagtataka at kaunting pag-aalala. Sa likod bahay natagpuan namin si Bituin na nakatayo sa tabi ng isang lumang kahon. Sa loob nito, may naririnig kaming mahihinang iyak. Mga kuting! Agad kaming lumapit ni Lila sa kahon. 3 kuting ang naroon, mga bagong silang na tila ba naghahanap ng init at kalinga. Hindi kalayuan ay naroon ang isang pusang ligaw, ang ina ng mga kuting, tahimik na nagmamasid mula sa isang sulok. Mukhang nagugutom at pagod ang ina. Hindi namin alam kung paano siya napunta roon, ngunit malinaw na kailangan niya ng tulong. Nagtama ang aming mga mata ni Lila at sa sandaling iyon, alam namin ang kailangan naming gawin. Dapat naming tulungan ang mga kuting at ang kanilang ina, gaya ng ginawa namin kay Bituin. Ngunit paano? Hindi namin alam kung sapat ang aming kaalaman at kakayahan para sa ganoong responsibilidad. Habang nag-iisip, biglang nagsalita si Lila. Kailangan natin silang dalhin sa vet. Baka may sakit ang ina o ang mga kuting. Hindi natin sila pwedeng pabayaan. Sumang-ayon ako agad, ngunit alam naming hindi ito magiging madali. Kailangan naming magtulungan at higit sa lahat, kailangan naming magpakatatag. Inayos namin ang kahon at dahan-dahang kinuha ang mga kuting habang sinusubukan naming pakalmahin ang ina. Si Bituin naman ay tila ba nagbabantay at sa kanyang presensya, tila mas naging kalmado ang ina. Habang papunta kami sa vet, hindi maiwasang maglaro sa isip ko ang mga tanong. Paano kung hindi kayanin ng ina ang pag-aalaga sa mga kuting? Paano kung may sakit siya? Ano ang gagawin namin? Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, alam kong kasama ko si Lila at sa aming pagkakaibigan, alam kong kaya naming lampasan ang kahit anumang pagsubok. Pagdating sa vet, agad kaming tinulungan. Sinuri ang ina at mga kuting. Sa kabutihang palad, lahat sila ay malusog. Ngunit ayon sa vet,
Kailangan pa rin ng kaunting pagpapalakas ng ina at sa panahong iyon, dapat kaming maging handa sa pag-aalaga sa mga kuting. Puno ng pasasalamat ang aming mga puso. Alam naming may bagong yugto na naman kaming haharapin, ngunit hindi kami natatakot. Habang pauwi, hawak ni Lila ang kahon at ako naman ay nagmamaneho ng bisikleta. Tahimik kami, ngunit puno ng pag-asa ang aming mga puso. Ngunit sa kabila ng katahimikan, naramdaman ko na may paparating na pagbabago, isang twist na maaaring magdulot ng panibagong hamon sa amin. Pagdating namin sa bahay, nagulat kami sa aming nakita. May isang lalaki na nakatayo sa harap ng aming pintuan. May suot na uniforme ng isang animal rescue organization. Ngumiti siya sa amin at nagsalita. Narinig namin ang tungkol sa inyong ginawa para sa mga pusang ligaw. Maraming salamat sa inyong kabutihan. Ngunit may kailangan kayong malaman tungkol sa pusa, si Bituin. Sa sandaling iyon, naguluhan kami ni Lila. Ano ang ibig niyang sabihin? Ano ang nalalaman niya tungkol kay Bituin? Alam naming malapit nang magbago ang aming mundo, ngunit sa sandaling iyon, handa kaming tanggapin ang kahit ano pang darating. Mula nang simulan namin ni Lian ang pag-aalaga sa pusang ligaw na si Mingming, hindi ko na mabilang ang mga araw na punong-puno ng saya at sorpresa. Sino nga ba ang mag-aakala na ang isang pusang dating palaboy ay magiging sentro ng aming pagkakaibigan? Parang kahapon lang nang makita namin siya sa gilid ng kalsada, basang-basa sa ulan at tila walang direksyon. Sa loob ng ilang linggo, unti-unti naming natutunan ang mga bagay na higit pa sa simple at pangkaraniwang pag-aalaga. Ang bawat pagdila ni Mingming sa aming mga kamay ay tila sinasabi niyang, "Salamat." Ang kanyang munting paglangit-ngit tuwing umaga ay nagbigay ng kakaibang sigla sa aming araw. Parang may lihim na mensahe ang bawat kilos niya, isang mensahe ng pagtanggap at pagmamahal na hindi ko inakalang mararamdaman mula sa isang hayop. Sa isang umaga, habang abala kami ni Lian sa pag-aalaga sa kanya, napansin namin ang kakaibang galaw ni Mingming. Palipat-lipat siya ng pwesto, tila may hinahanap. Nagtataka man, binaliwala namin ito, iniisip na baka nais lamang niyang maglaro. Subalit, nang makita namin siyang naglalakad papunta sa likod ng bahay, sinundan namin siya. Sa likod ng bahay, may isang lumang kahon na halos natatakpan na ng mga damo. Dito nagtungo si Mingming at nagsimulang magkalikot. Nagkatinginan kami ni Lian, parehong may tanong sa aming mga mata. Ano kaya ang nasa loob ng kahong iyon na tila kinaiinteresan ni Mingming? Dahan-dahan kaming lumapit, maingat na hindi makagambala sa kanya. Habang nililinaw ni Mingming ang paligid ng kahon, unti-unti ring lumilitaw ang isang maliit na siwang sa gilid nito. Sa aming pagkamangha, nakita namin ang mga mata ni Mingming na tila nagliwanag habang nakatingin sa loob ng kahon. Ano kaya ang natagpuan niya? Nang bumukas ang kahon, bumungad sa amin ang isang eksena na hindi namin inaasahan. Sa loob ng kahon, may tatlong kuting, maliliit at tila walang lakas. Ang kanilang mga mata ay nakapikit pa at ang kanilang mga katawan ay nagsisiksikan upang magbigay init sa isa't isa. Biglang bumalot ang isang hindi maipaliwanag na damdamin sa aming mga puso, pagkalito, tuwa at pangamba. Mingming, ikaw ba ang ina ng mga kuting na ito? Tanong ni Lian, hindi makapaniwala sa aming natuklasan. Hindi sumagot si Mingming, ngunit sa kanyang mga mata ay tila may kumpirmasyon. Biglang lumawak ang aming responsibilidad. Hindi lamang si Mingming ang aming aalagaan, kundi pati ang mga maliliit na kuting na ito. Habang ginugugol namin ang araw sa pagbibigay ng mainit na gatas at pag-asikaso sa kanilang munting tahanan, unti-unti naming napagtanto ang halaga ng pagkakaroon ng malasakit. Hindi lamang ito tungkol sa pagbibigay ng pagkain o tirahan. Ito'y tungkol sa pagkilala at pagtanggap sa kanilang kalagayan at sa pagbibigay ng pagkakataon sa kanilang mamuhay ng mas maayos.
Sa kabila ng aming tuwa sa bagong karanasan, may isang tanong na patuloy na gumugulo sa akin. Paano namin maaalagaan ng maayos ang mga kuting na ito? Isang tanong na tila walang kasagutan, isang hamon na tila hindi namin kayang suungin mag-isa. Ngunit naniniwala ako na sa aming pagtutulungan at sa paghingi ng tulong sa mga nakatatanda, makakayanan namin ito. Ngunit sa gitna ng aming mga plano, isang hindi inaasahang pangyayari ang dumating. Isang gabi, habang kami ni Lian ay abala sa pag-aalaga sa mga kuting, narinig namin ang isang kaluskos mula sa labas ng aming bakuran. Sa una, binaliwala namin ito, iniisip na baka hangin lang o isang ibon. Ngunit nang muli naming marinig ang kaluskos, mas malakas at mas malapit, biglang nagising ang aming pag-aalala. Lumabas kami upang tingnan kung ano ang sanhi ng ingay. Sa dilim ng gabi, nakita namin ang anino ng isang tao, nakatayo sa kabila ng bakod. Hindi namin maaninag ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang presensya ay nagdulot ng kaba sa aming mga puso. Mingming, manatili ka sa loob, bulong ko habang dahan-dahang lumalapit sa bakod. Si Lian ay nasa likuran ko, hawak ang flashlight na nagsisilbing liwanag sa madilim na gabi. Excuse me, sino po kayo? Tanong ni Lian, pilit na tinatago ang takot sa kanyang boses. Walang sagot. Sa halip, ang anino ay dahan-dahang lumapit sa amin at sa kanyang kamay ay may hawak siyang isang bagay na hindi namin maaninag. Biglang bumilis ang tibok ng aking puso. Hindi sigurado kung ano ang mangyayari. Ngunit sa isang iglap, ang tao sa anino ay nagsalita, isang boses na pamilyar at hindi inaasahan. Pasensya na, hindi ko sinasadyang magulat kayo, sabi ng boses, at biglang lumitaw sa liwanag ang mukha ng isang matandang babae. May mga luha sa kanyang mga mata. Sa kanyang kamay ay hawak ang isang lumang larawan, isang larawan ng isang pusa na kahawig ni Mingming. Mingming, ikaw ba yan? Tanong ng matandang babae habang tumutulo ang kanyang luha. Sa kanyang mga mata ay nakikita ang pag-asam at pag-asa, isang damdaming tila matagal nang sinisikap itago. Natulala kami ni Lian. Ano ang koneksyon ng matandang babaeng ito kay Mingming? At bakit tila may lungkot at saya sa kanyang mga mata? Sa mga tanong na ito, nagtatapos ang aming gabi, isang gabi na puno ng misteryo at pag-aasam ng kasagutan. Sa paglipas ng mga araw, mas lalong lumalim ang aming pagkakaibigan ni Lila. Sa tuwing pumapasok kami sa eskwela, palaging may dalang ng ngiti ang aming mga labi. Hindi dahil sa mga bagong aralin, kundi dahil sa bagong kasapi ng aming pamilya. Si Miko, ang pusang ligaw na aming natutunang mahalin at alagaan. Isang araw, habang kami ay naglalakad pa uwi mula sa paaralan, napansin ko ang tila kakaibang kilos ni Lila. Hindi siya ang karaniwang masiglang Lila na kilala ko. May problema ba, Lila? Tanong ko sa kanya. Tumingin siya sa akin, bumuntong hininga at nagpakawala ng ngiting pilit. Wala naman, medyo pagod lang siguro, sagot niya ngunit alam kong mayroong bumabagabag sa kanya. Pagdating namin sa bahay, agad kong binati si Miko. Miko, kami nandito na, sigaw ko habang binubuksan ang pintuan. Agad siyang sumalubong sa amin, naglalambing, at parang may sinasabi sa pamamagitan ng kanyang mga mata. Tila may hindi siya maipaliwanag, natakot na hindi ko pa nakikita sa kanya noon. Miko, ayos ka lang ba? Tanong ni Lila habang hinahaplos ang kanyang malambot na balahibo. Sumagot si Miko ng isang mahinhing meow, ngunit hindi ito ang karaniwang masayang tunog na aming naririnig. Sa mga araw na sumunod, napansin naming tila may kinatatakutan si Miko. Minsan, bigla na lang siyang nagtatago sa ilalim ng sofa, o kaya naman ay hindi na siya lumalabas sa kanyang paboritong pwesto sa tabi ng bintana. Kahit anong gawin namin, hindi namin matukoy kung ano ang sanhi ng kanyang pag-aalala. Isang gabi, habang kami ay naghahanda ng hapunan, nakarinig kami ng kakaibang tunog mula sa labas ng bahay.
Isang pamilyar na tunog, ngunit hindi namin mawari kung ano. Parang miyaw yon, bulong ni Lila habang kami nagtitinginan. Agad kaming tumakbo palabas upang magmasid, hawak ang maliit na flashlight ni Lila. Sa madilim na kanto ng aming bakuran, isang pares ng mata ang kumikinang sa dilim, isa pang pusa, ngunit hindi ito tulad ni Miko. Ang bagong pusa ay tila balisa at takot. Lila, kailangan nating tulungan siya, sabi ko habang kami dahan-dahang lumalapit. Nakikita namin ang kanyang pag-aalinlangan at sa bawat hakbang namin ay tila mas lalo siyang nagiging alerto. Siguro kaya nag-aalala si Miko dahil dito sa bagong pusang ito, hinuha ni Lila. Baka may pinagdaraanan sila na hindi natin alam. Sa paglapit namin biglang umalis ang pusa. Hindi namin siya natunton sa dilim ng gabi. Puno ng tanong ang aming mga isipan nang kami bumalik sa loob ng bahay. Kinabukasan, muling bumalik ang misteryosong pusa, ngunit sa oras na ito, hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang isang mas maliit na pusa, tila kuting pa lamang. Nagkatinginan kami ni Lila, alam naming may mas malalim na bagay na nangyayari. Miko, kilala mo ba sila? Tanong ni Lila sa aming pusa. Nagmeo si Miko, ngunit sa pagkakataong ito, parang may kasamang lungkot. Nagdesisyon kami ni Lila na subukan ulit silang lapitan, ngunit sa bawat hakbang namin ay tila mas lalo silang nagtatago. Baka kailangan nating bigyan ng oras at espasyo, mungkahi ni Lila. Sa paglipas ng mga araw, unti-unti naming naisip na baka may mas malaking dahilan kung bakit sila narito. Baka sila'y nagtatago mula sa panganib, o kaya naman ay may hinahanap na kanlungan. Isa lamang ang sigurado, kailangan namin silang tulungan. Isang gabi, habang kami nag-uusap tungkol sa mga pusa, biglang bumukas ang pintuan ng bahay. Lila, hindi ba't isinara mo na yan? Tanong ko habang kaming napapatingin sa pintuan. Ngunit walang sumagot. Sa halip, isang malamig na hangin ang pumasok sa loob ng bahay. At sa corner ng aming sala, naroon si Miko, nakatayo, nakatingin sa pintuan na parang may hinihintay. Miko, anong nangyayari? Tanong ni Lila habang kami ay dahan-dahang lumalapit sa kanya. Sa aming paglapit, biglang may dumaan na anino sa labas ng bahay. Isa pang pusa, ngunit sa pagkakataong ito, iba ang dating. Ang kanyang mga mata ay tila puno ng pangamba, ngunit sa likod nito ay may bakas ng pag-asa. Tumingin kami ni Lila sa isa't isa, alam naming hindi ito matatapos na ganito lamang. Sa likod ng bawat meyaw, sa likod ng bawat pag-iwas, may kwentong naghihintay na mabuksan. At sa pusikit ng gabi, isang desisyon ang aming ginawa. Hindi namin sila bibitawan. Hindi namin sila pababayaan. Sapagkat sa bawat hakbang na ginagawa namin para sa kanila, mas lalo naming natutunan ang halaga ng pagkakaibigan, pag-unawa, at pagmamalasakit, hindi lamang sa isa't isa, kundi pati na rin sa mga nilalang na nangangailangan ng aming kalinga. Ngunit may isang bagay na hindi namin inaasahan. Sa likod ng lahat ng aming ginagawa, may isang lihim na magpapabago sa lahat ng aming alam. Isang lihim na magdadala sa amin sa mas malaking responsibilidad at mas malalim na pagmamalasakit. At ang lihim na iyon, sa hindi inaasahang pagkakataon, ay malapit ng lumantad. Nagsimula ang araw na puno ng pag-asa at saya habang kami ni Carlo ay naglalakad papunta sa bakuran ng lumang bahay ni Lola Deli, kung saan kami unang nakatagpo ng ligaw na pusa na si Mimi. Simula noong una naming nakita si Mimi, unti-unti naming natutunan kung paano mag-alaga ng isang hayop. Hindi namin inakala na ang simpleng pag-aalaga sa isang pusang ligaw ay magdadala sa amin ng napakaraming aral sa buhay. Habang papalapit kami sa bakuran, ramdam ko ang kakaibang excitement na para bang may mangyayaring espesyal. Pagdating namin, bumungad sa amin si Mimi na naglalambing. Agad namin siyang binigyan ng pagkain at tubig, bagay na parte na ng aming routine tuwing umaga.
Napansin kong tila may kakaibang kinikilos si Mimi ngayon. Parang mas masigla siya kaysa dati at panay ang ikot sa paligid namin ni Carlo. Parang may gusto siyang sabihin, ano? Tanong ni Carlo habang pinagmamasdan si Mimi. Oo nga, parang may kakaiba. Parang excited siya sa kung ano man iyon. Tugon ko habang sinusubukang intindihin ang kilos ni Mimi. Sa gitna ng aming pagmamasid, biglang tumigil si Mimi at tiningnan kami ng matagal. Pagkatapos, kumaripas siya ng takbo patungo sa likod ng bahay ni Lola Deli. Nagkatinginan kami ni Carlo, nagtatanong sa isa't isa kung susundan ba namin siya. Hindi na kami nagdalawang isip at agad naming sinundan si Mimi, puno ng kuryosidad kung saan siya papunta. Pagdating namin sa likod ng bahay, laking gulat namin sa aming nakita. Naroon ang 3 munting kuting, tila bagong silang na nakahilera sa may damuhan. Agad naming naisip na posibleng mga anak ni Mimi ang mga ito. Nakaramdam kami ng halo-halong emosyon, tuwa, pagkabigla at pangamba. Paanong nangyari ito? Sino ang ama ng mga kuting? Paano namin sila maaalagaan? Napakaraming tanong ang pumasok sa isip namin. Hindi nagtagal ay lumapit si Mimi sa mga kuting at pinakita ang kaniyang pag-aalaga sa mga ito. Tila sinasabi niya sa amin na siya ang bahala sa mga kuting at hindi namin kailangang mag-alala. Naalala ko ang mga araw na kami ni Carlo ay nag-aalala rin para sa kanya noong una naming siya nakita. Ngayon, si Mimi ang nagpakita sa amin kung paano maging responsable sa mga bagong buhay na ito. Grabe, hindi ko akalain na magiging ganito ang sitwasyon, sabi ni Carlo habang nakangiti. Pinagmamasdan ang bagong pamilya. Parang tayo rin ang naging magulang sa isang paraan. Sagot ko, na parang nakikita ang sarili naming responsibilidad sa mga kuting. Habang nag-uusap kami ni Carlo, bigla kong naisip ang isang bagay na hindi ko pa nasasabi sa kanya. Ilang araw na ang nakalipas, habang naglalakad ako pa uwi, may nakita akong isang misteryosong lalaki na tila nagmamasid sa amin mula sa malayo. Hindi ko masyadong pinansin iyon noong una, ngunit ngayon, sa paglitaw ng mga kuting, parang may koneksyon sa mga pangyayari. Sino siya? Bakit siya nagmamasid? At ano ang kinalaman niya sa mga kuting ni Mimi? Habang abala kami sa pag-aalaga sa mga kuting, hindi maalis sa isip ko ang misteryosong lalaking iyon. Napaisip ako kung may kinalaman siya sa kung bakit biglang nagkaroon ng mga kuting si Mimi. Ngunit hindi ko pa rin mawari kung paano ko ito sasabihin kay Carlo nang hindi siya mag-aalala. May napapansin ka bang kakaiba sa paligid? Tanong ko kay Carlo, sinisikap na hindi magpakita ng alinlangan. Parang wala naman. Bakit? May napansin ka ba? Sagot ni Carlo halatang nagtataka sa tanong ko. Hindi ko sigurado. Parang may ilang bagay lang na hindi ko maipaliwanag. Sabi ko, pilit na itinatago ang aking pag-aalala. Sa kabila ng lahat ng ito, patuloy kaming nag-focus sa mga kuting. Tila ang sitwasyon ay isang bagong kabanata sa aming buhay na puno ng mga hamon at responsibilidad. Ngunit sa likod ng aming mga isipan, naroon pa rin ang misteryosong lalaki na nagmamasid sa amin. Sino siya? Ano ang intensyon niya? Habang papalubog na ang araw, ramdam ko ang pagod, ngunit hindi ko maalis sa isip ang misteryo sa likod ng mga kuting. Tila may isang malaking kahulugang hindi pa namin natutuklasan. Ngunit handa kaming harapin ang mga susunod na araw na may tapang at pag-asa. Sa pag-asang hindi lamang namin maaalagaan ang mga bagong kuting, kundi matutuklasan din ang sikreto sa likod ng kanilang paglitaw. At sa dulo ng araw, habang kami ni Carlo ay naglalakad pa uwi, muli kong nasilayan ang anino ng lalaking nagmamasid sa amin. Mas malinaw kaysa dati. Ngunit bago ko pa siya masundan, bigla siyang nawala sa likod ng mga puno, tila naglaho sa alinsangan ng gabi. Ang kanyang pagkatao ay nanatiling misteryo, ngunit alam kong ito ang simula ng isang panibagong yugto sa aming kwento. Sa muling pagmulat ng aking mga mata,
Bumungad sa akin ang malamlam na sinag ng araw na sumisilip sa mga siwang ng bintana. Ang kwarto ay puno ng mga larawan ni Mingming at ng mga alaala ng aming mga pag-aalaga sa kanya. Hindi ko maiwasang mag-isip kung paano naging bahagi ng buhay namin ni Lila ang isang pusang ligaw na dati tila walang direksyon ng pamumuhay. Nagsimula ang araw sa isang karaniwang umaga. Pumunta ako sa kusina, nagbabalak magluto ng pagkain para kay Mingming. Ngunit bago pa man ako makapag-init ng kalan, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Lila. Ang tono ng kanyang mensahe ay tila may kasamang kaba. Kailangan natin mag-usap tungkol kay Mingming. Agad akong nagmadali papunta sa park kung saan kami madalas nagtatagpo. Dumating si Lila, hawak ang isang folder na puno ng mga papel. Sa kanyang mga mata ay may bakas ng pag-aalala na pumukaw sa aking interes. Ano ang meron? Tanong ko, hindi mapigilan ang pagkabalisa. May nalaman ako tungkol kay Mingming. Simula ni Lila, binuksan ang folder at iniabot sa akin ang isang papel na may mga litrato ng pusang ligaw. Tila hindi siya basta-basta pusang ligaw. May nagmamay-ari sa kanya. Hindi ko kaagad maiproseso ang mga narinig ko. Paano kung totoo ang sinasabi ni Lila? Paano kung ang pusang inalagaan namin ng mahabang panahon ay hindi kami ang tunay na tagapag-alaga? Ngunit sa isang banda, naramdaman ko ang pangangailangan na alamin ang katotohanan. May pangalan at address ng dating may-ari si Mingming, dagdag pa ni Lila. Hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko. Ayaw kong mahiwalay siya sa atin, pero pakiramdam ko may karapatan ng dating may-ari na malaman kung nasaan siya ngayon. Habang nag-uusap kami, hindi ko maiwasang isipin ang mga alaala namin kasama si Mingming. Mula sa unang beses na natagpuan namin siya sa gilid ng kalsada, gutom at halos walang buhay, hanggang sa mga munting sandali ng kasiyahan tuwing naglalaro kami sa bakuran. Siya ay naging bahagi ng aming buhay, ng aming pagkakaibigan at ng aming mga pangarap. Habang naglalakad kami pa uwi, nagpasya kami ni Lila na hindi muna magpadalos-dalos. Kailangan natin ng oras para pag-isipan ito, sabi ko. Hindi natin pwedeng basta-basta ibalik siya nang hindi alam ang buong kwento. Sa sumunod na mga araw, naging mas mapanuri kami tungkol sa sitwasyon. Nag-research kami tungkol sa mga pusang nawawala at kung paano ito maaring maibalik sa kanilang mga may-ari. Nalaman namin na maraming pusang ligaw ang inabandona, ngunit may ilan na sadyang nawawala at may mga pamilyang umaasang makita silang muli. Isang gabi, habang nag-uusap kami sa telepono, may kakaibang pumasok sa aking isipan. Paano kung ang dating may-ari ni Mingming ay may ibang intensyon? Tanong ko kay Lila. Paano kung hindi siya magandang tao? Tahimik si Lila, tila nag-iisip. Kailangan natin mag-ingat, tugon niya, pero kailangan din nating malaman ang katotohanan. Hindi natin pwedeng balewalain na may tao doon na maaring nagmamahal kay Mingming. Nagdesisyon kaming magpadala ng liham sa alamat na nasa folder. Simple lang ang aming mensahe. May pusang natagpuan at inalagaan. Kung kayo ang may-ari, makipag-ugnayan. Lumipas ang mga araw ng walang tugon. Hanggang sa isang umaga, nang ako'y naghahanda ng almusal, isang liham ang dumating. Ang sulat ay may pirma ng isang taong nagngangalang Elena. Sa liham, nakasaad ang pasasalamat ng dating may-ari ni Mingming at ang pagnanais na makita siyang muli. Ngunit sa huling bahagi ng liham, may isang pahayag na nagpaikot sa aking mundo. Si Mingming ay bahagi ng isang eksperimento. Kung maari, huwag ninyong ibalik. Ang mga salita ay gumuhit ng takot at pag-aalala sa akin. Ano ang ibig sabihin ng eksperimento? Ano ang ginawa nila kay Mingming? Sa isang bahagi ng aking isip, naramdaman ko ang pangangailangan na protektahan siya, na huwag siyang ibalik sa isang sitwasyon na maaring hindi ligtas. Sa pagtatapos ng araw, habang nag-uusap kami ni Lila, pareho kaming nagpasya na alamin ang buong kwento.
Kailangan naming malaman kung ano ang nangyari kay Mingming bago siya naging bahagi ng aming buhay. Ngunit sa likod ng aming mga isipan, alam namin na ang paglalakbay na ito ay puno ng panganib at hindi tiyak na kinabukasan. Sa puntong ito, natutunan namin na ang tunay na pag-aalaga ay hindi lamang sa pisikal na aspeto, kundi sa pangangalaga sa kanyang kaligtasan at kapakanan. Ang pusang ligaw na minsang naging simbolo ng aming pagkakaibigan ay ngayon naging sentro ng isang kwento na puno ng misteryo at pag-asa. At sa aming harapan, isang desisyon ang naghihintay. Isang desisyon na magpapakita kung gaano kami kahanda na ipaglaban ang isang kaibigang pusang ligaw na natutunan naming mahalin. Sa umaga na iyon, nagising ako sa tunog ng mga ibon na masaya namang kumakanta sa labas ng bintana. Nag-inat ako bago bumangon at naglakad papunta sa kusina. Naabutan ko si Lino, ang matalik kong kaibigan, na abala sa pag-aayos ng almusal. Nakangiti siya sa akin, may kislap ang mga mata na tila ba may magandang balita siyang nais ibahagi. May sorpresa ako para sa'yo, sabi ni Lino habang inilalapag ang isang mangkok ng sinangag at itlog sa lamesa. Kumunot ang noo ko, naisip ko kung ano na naman ang naiisip niyang gawin. Talaga? Ano naman iyon? Tanong ko, sabay upo sa harap ng lamesa. Naramdaman ko ang pag-usyoso na bumabalot sa akin. Si Lino ang tipo ng tao na mahilig sa mga kakaibang ideya. Bumili ako ng ilang bagay para kay Puti, sagot niya, sabay turo sa isang supot na nasa tabi ng pintuan. Napalunok ako. Hindi ko inaasahan na magiging ganito kami kaseryoso sa pag-aalaga sa pusang ligaw na si Puti. Noon ay simpleng hangarin lamang namin na pakainin siya. Ngunit sa paglipas ng mga linggo, tila ba naging bahagi na siya ng aming buhay. Matapos kaming mag-almusal, kinuha ko ang supot at tinignan ang laman nito. Nakita ko ang isang maliit na kutsyon, ilang laruan at pagkain para sa pusa. Nakaramdam ako ng tuwa, hindi lang dahil sa mga bagay na iyon, kundi sa kung paano kami nagkaroon ng malasakit at pagmamahal para sa isang nilalang na noong unay hindi naman namin lubos na kilala. Naisip ko na baka gusto ni Puti na magkaroon ng maayos na tirahan sa likod bahay. Paliwanag ni Lino. Alam mo naman, simula noong umulan ng malakas, palagi na siyang nandiyan sa likod. Tama siya, bago pa man dumating ang tag-ulan, madalas naming makita si Puti na naglalakad-lakad sa kalsada. Subalit nang bumuhos ang ulan, natutunan niyang humanap ng masisilungan sa aming likod bahay. Doon namin siya laging inaalagaan, binibigyan ng pagkain at paminsan-minsan ay nilalaro. Pero, Lino, sabi ko, nag-aalinlangan. Paano kung may ibang may-ari si Puti? Paano kung may nag-aalaga na pala sa kanya? Napabuntong hininga si Lino, ngunit hindi nawala ang determinasyon sa kanyang mga mata. Naisip ko rin yan, kaya naisip kong magtanong-tanong sa mga kapitbahay, baka sakaling may nakakaalam kung sino ang nagmamay-ari kay Puti. Di ba risky yan? Tanong ko, medyo nag-aalala. Baka isipin nila na kinukuha natin siya. Ngumiti si Lino, tila ba may naisip na solusyon para sa lahat ng aming alalahanin. Susubukan ko lang, at kung wala talagang nagmamay-ari sa kanya, pwede natin siyang gawing opisyal na alaga. Napaisip ako. Oo nga't natutunan na naming mahalin si Puti, pero hindi rin namin maikaila ang posibilidad na may ibang nagmamay-ari sa kanya. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi ko maikakaila na may bahagi sa akin na umaasa na sa amin na nga siya mapunta. Habang nag-uusap kami ni Lino, bigla naming narinig ang pagkaluskos sa likuran. Nagkatinginan kami, parehong nagtataka kung ano iyon. Dahan-dahan kaming lumabas patungo sa likod bahay at doon namin nakita si Puti na tila ba may tinatago sa ilalim ng isang lumang kahon. Anong meron, Puti? Tanong ni Lino, dahan-dahang lumalapit sa pusa. Nakita namin na may nakasilip na isa pang maliit na ulo mula sa ilalim ng kahon. Isang kuting, napamulagat kami sa sorpresa.
Hindi lang pala si Puti ang dapat naming alagaan, kundi pati ang kanyang munting kuting. Sa sandaling iyon, napagtanto namin na mas malalim pa pala ang responsibilidad na nakaatang sa aming mga balikat. At habang sinusubukan naming alamin kung paano pa mas maaalagaan si Puti at ang kuting, dumating ang aming kapitbahay na si Mang Berting. Lumapit siya sa amin, may dalang isang lumang larawan. Hindi ko alam kung kilala niyo siya, pero ito ang pusa na nawala sa anak ko ilang buwan na ang nakalipas, sabi ni Mang Berting, sabay turo sa larawan. Napatingin kami ni Lino sa larawan at doon namin nakita si Puti, kasama ang isa pang pusa. Hindi namin alam kung ano ang gagawin. Tila ba may malaking desisyon na kailangan naming harapin. Ang kuting ba ay anak ng pusang nasa larawan? At paano kung tama si Mang Berting na siya nga ang may-ari ni Puti? Sa kabila ng aming pag-aalala, may isang bahagi sa akin ang nagsasabing hindi pa ito ang katapusan ng aming kwento. Maraming tanong ang bumabalot sa aming isipan. Mga tanong na kailangan naming sagutin. Ngunit isa lang ang sigurado, hindi namin pababayaan si Puti at ang kanyang kuting gaano man kahirap ang sitwasyon. At sa pagdating ng gabi, habang nakaupo sa likod bahay kasama si Lino, nagpasya kami na hindi kami susuko. Hindi pa ito ang wakas, kundi simula ng masalimuot na yugto ng aming pag-aalaga kay Puti. Ang umaga ay nagsimula ng tahimik tulad ng dati. Si Mia at ako ay nakaupo sa hardin, pinapanood si Luna, ang pusang ligaw na halos 2 buwan na naming inaalagaan. Sa paglipas ng panahon, tila naging bahagi na siya ng aming buhay. Kung dati ay takot siya sa amin, ngayon ay malaya na siyang tumatakbo sa paligid, umuupo sa tabi namin at kahit paminsan ay sumasama sa paglalaro. Ang kanyang mga mata na dati puno ng alinlangan ay tila nabalutan na ng tiwala. Hindi ko lubos maisip kung paano nagbago ang pananaw ko sa mga hayop. Dati, hindi ko masyadong binibigyan ng pansin ang mga pusang ligaw sa kalsada. Iniisip na bahagi lang sila ng tanawin. Pero si Luna, sa kung anumang dahilan, ay nagdala ng kakaibang damdamin sa akin. Parang may gusto siyang iparating. Isang kwento na hindi niya kayang sabihin pero nararamdaman mo kapag tinitingnan mo siya sa mata. Finn, napansin mo ba na parang may kakaiba kay Luna? Tanong ni Mia habang pinapanood itong maglaro sa damuhan. Napakunot noo ako. Anong ibig mong sabihin? Ewan ko, parang may kung ano sa kanya. Parang may gusto siyang ipaalam sa atin. Hindi ko agad naintindihan ang sinasabi ni Mia. Pero habang iniisip ko ito, biglang tumingin si Luna sa akin. Diretso sa aking mga mata. May kakaibang kilabot na dumaan sa akin na para bang may sinisigaw siya na hindi ko marinig. Mia, huwag mong sabihing naniniwala ka sa mga kwentong pusang may lihim. Biro ko, pilit na pinapalitan ang tensyon ng aming usapan. Tumawa si Mia pero halata ang bahagyang pagkabalisa sa kanyang mukha. Hindi ko alam, Finn, pero hindi ba't minsan ang mga hayop ay may paraan ng pagsasabi ng hindi natin nauunawaan? Sa totoo lang, hindi ko alam ang isasagot. Kaya tumayo na lang ako, nagpaalam kay Mia na maghuhugas ng kamay sa kusina. Iniwan ko siya sa hardin kasama si Luna, na patuloy pa ring naglalaro sa damo. Habang nagbabanlaw ako ng kamay sa lababo, narinig ko ang mahina, ngunit malinaw na tunog ng pagkalos ko sa labas ng bintana. Tumigil ako sa ginagawa at sumilip. Si Luna, na kanina'y masaya sa damuhan, ay biglang tumayo at tumakbo, papunta sa isang sulok ng hardin na hindi namin madalas puntahan. Si Mia, nagtataka rin, ay sumunod sa kanya. Mia, anong nangyayari? Sigaw ko, agad na tumakbo palabas. Finn, tingnan mo ito. Sagot ni Mia, nanginginig ang boses. Nang makarating ako, nakita ko ang kinatatayuan ni Mia. Nakatingin siya sa isang maliit na hukay sa lupa. Si Luna, gamit ang kanyang mga maliliit na paa, ay tila sinisimulan ang paghuhukay.
Bakit siya naghuhukay? Tanong ko, pero walang sagot si Mia. Pareho kaming nakatutok kay Luna na parang may hinahanap na mahalaga. Maya-maya pa, natigil si Luna sa paghuhukay. Tumayo siya at tumingin sa amin, ang kanyang mga mata ay tila nagsusumamo. Hindi ko alam kung bakit, pero biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Finn, may bagay doon, bulong ni Mia, halos hindi makapagsalita sa kaba. Lumapit ako sa hukay. Sa ilalim nito, may nakabaon na isang lumang pulang kahon. Ang kahon ay may kalawang na, pero kita pa rin ang mga ukit nito. Sa gilid ay may nakasulat na mga letra na mahirap basahin dahil sa paglipas ng panahon. Anong ginagawa ng kahon dito? Tanong ko, pero alam kong wala rin si Mia sa posisyon para sagutin iyon. Sa kabila ng kaba, dahan-dahan kong binuksan ang takip ng kahon. Ang unang bumungad sa akin ay isang lumang litrato. Sa litrato, may isang batang babae at isang pusa na kamukhang-kamukha ni Luna. Mia, tingnan mo ito, bulong ko, ipinakita ang litrato sa kanya. Tumitig si Mia sa litrato at sa isang iglap namutla siya. Finn, kilala ko ang batang babae na ito. Ano? Sino siya? Tanong ko, naguguluhan. Siya ang nakatirang dito sa bahay na ito noon. Matagal na siyang namatay. Pero sabi ng mga tao, ang pusa niya ay nawala bago siya namatay. Hindi na nila nakita ulit. Halos hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Si Luna, na pusang ligaw na bigla na lang lumitaw sa aming buhay, ay tila may koneksyon sa batang babae sa litrato. Finn, tingin mo ba si Luna? Hindi na natapos ni Mia ang kanyang tanong, pero alam ko kung ano ang gusto niyang sabihin. Nang biglang bumukas ang pintuan ng lumang bahay sa likod namin, ang malamig na hangin ay dumaan sa paligid. Napalingon kami at sa loob ng bahay may anino ng isang batang babae, malabo, pero malinaw na nakatingin sa amin. Huwag kang gumalaw, Mia, bulong ko, nanginginig ang buong katawan. Tumingin si Luna sa amin, saka siya tumakbo papasok sa bahay. Parang sinasabi niyang sundan namin siya. Mia, ano ang gagawin natin? Tanong ko, pero hindi siya sumagot. Sa kabila ng takot, alam ko na wala kaming ibang pagpipilian. Kailangang sundan namin si Luna. At sa bawat hakbang papunta sa pintuan, pakiramdam ko ay papalapit kami sa isang lihim na magbabago sa lahat.